Good morning! Masaganang araw po sa kanilang lahat, sa ating buong bansa at sa buong mundo. Binabati ko po ang lahat ng mga composers ng buong Pilipinas at ng buong mundo. At ito po tayo sa ating programang I-click mo na kasi sa Pitcomdeck, inspired po ng aming weekly program sa DWSS na entitled I-click mo na kasi. Hosted by Dennis Dalata, Donna Onelongo, Linman Bacolor, and yourself. I myself pala. Medyo enjoy tayo ngayon, medyo nakakaiba yung ating bisita ngayong araw na to. Bibigyan natin ng parangalang isang composer na naging semi-finalist din po sa recently culminated KBB Pop Music Festival Awards Night. Isa po siyang doktor in profession, pero in fact, mayroon siyang passion sa paggawa ng awitin. Narito po, karangalan po nating maging bisita ngayong araw na ito, si Dr. Rodolfo Pong de la Cruz. How are you? Look at him, he looks very young. Yung buhok niya, pinakulayan niya. Pinasadya ko yan. Pinasadya niya talaga. Kasi tingnan mo naman, batang-bata tsura. Hindi pwedeng dayain ang kanyang kulay na buhok. Bata ko talaga si Doc. At meron siya mga naka-upload na awitin sa Click Music Philippines, ang ating pambansang online store. Ito yung mga awitin Sakay na Kaibigan at saka Child Again. So, Doc, kwentuhan mo naman kami sa yung profession bilang isang manggagamot, general practitioner. General practitioner ako sa... Actually, gusto ko talaga tumugtog pero yung papa ko ang gusto kong gawin akong doktor. Nagkamali ng profession. So, siyempre, pinagbigyan ko siya. Sinuwerte Okay, namang nakapag-doktor din. At hindi naman ako nagsising sinunod ko siya. Okay. So, kahit ikaw ay isang manggagamot ka physically sa mga sakit, ano? Pero at the same time, manggagamot ka rin ng mga pusod kalooban ng mga tao na kusa sa pamamagitan ng mga awitin. Oo, sana. Yes. Kasi tungkol dito sa awitin mong Sakay na Kaibigan, ano to? This is all about what? Matagal ko na kasi sinulat siya eh. Siguro mga 1989 pa tayo. Para siyang pera sa bangko na nakatago. Ngayon mo lang nilabas. Ang laki na natubo siguro niya, ano? Oo nga, dapat eh. Okay, tapos naman, naging semi-finalist. Yes. Dalawa ang awitin mo din. Dalawa. Na napasama sa semi-finalist. Kasi nga yung tungkol sa Pilipinas, parang lagi akong hindi satisfied sa ating bansa. Kaya, Ganun ka? kaya na-inspire ako gumawa niyan. Siguro, inisip ko na hindi na kailangan yung kantang galit. Parang yung lagi masama loob. Lagi masama ang loob. Yung kanta ko, parang malumanay na siya na sinasabi yung mga hinaing ng aking puso tungkol sa ating bansa. Hindi ka naman very imposing doon sa kanta. Parang wala lang, kilakanta mo lang. Parang lang yan. Easy na song lang. Easy listening lang na song. Easy listening. Na para madaling maintindihan ng lahat ng tao. Parang may ino-offer ka na isang sasakyan. Parang siguro yung sasakyan parang parpala. Parang sakyan niyo na yung idea ko para Okay. nasa tingin ko tama naman para mas gumanda itong ating bansa. At yan ay naka-upload sa ating website, yung ating pambansang online store. Nakauna-unahang online store na nilaunch natin noong September 15, 2010 at pinatakbo natin ng March 25, 2011 at nagkaroon tayo ng awarding ng lahat ng mga naka-upload dyan sa mga website na yan, ng mga songs, kasama na dyan yung mga contestants ng KBB Pop Music Festival. So, mura lang ang natin dyan. Download natin, Doc. Oo nga. 25 pesos lang. For 25 pesos, makakarinig na kayo ng mga bagong fresh music from the new composers. Sabi nga ng isang sikat na composer na si Mr. C, new breed, sabi niya.
mga bagong kompositor nandiyan na. Magagandang mga awitin. Level up na tayo, sabi niya. Level up na raw. So, Dok, mabibigyan karangalan ba natin ang ating mga manunood na mapakinggan ang iyong awitin na live mong tutugtugin? Si Doc Pong de la Cruz siya rin po ang artist na kanyang awitin. Composer, songwriter, artist. Pwede po ba? Ay, syempre, pwede naman. Ayan. So, pakinggan po natin si Pong de la Cruz sa kanyang awitin. Sakay na, kaibigan. Sana'y matapos na ang gulo dito sa bayan ko. Okay, sarap namang isipin. Nalulumbay na lang lagi sa araw-araw. Ayoko nang makita ang dyaryo. Wala namang problemang mabigat kung pag-iisip lang ay malawak. Sakay na kaibigan, kay raming batang nagkalat sa lansangan. Hindi alam patutunguhan, nagpapalimos sa ilalim ng araw. Nasaan kaya kanilang magulang? Kailangan pa bang bumangon si Rizal? Ito bang tinatawag nating kinabukasan? Sakay na kaibigan. Nung araw pa may gulo na sa Mindanao, hanggang umabot sa sukdulan. Baril ang hawak at hindi kalabaw. Wala na bang natututunan? Nag-aral pa man din sa kolehiyo, hindi kanya nang gusto ng nanay mo. Sakay na kaibigan. Sana'y matapos na ang gulo dito sa bayan ko. Okay, sarap namang isipin. Thank you. Talaga namang hindi talaga kumukupas. Ang musicians talaga hindi talaga kumukupas yan. No? Talagang once you get on stage, yung 30 years old, we look like 18 years old.
So, ang ganda po ng rendition ng awitin ninyo. Ay, invitahin po natin sila kung saan pwedeng mapakinggan yung awitin ninyo. Mga kababayan at mga kababayan sa ibang bansa, meron na tayong click music dito na pwede kayo bili online ng ating mga songs for 25 pesos only. Maraming mga awitin doon. Maraming awitin doon na tulad ng mga sumali sa KBP Pop Music Yes. Festival. Mga nanalo dyan. Ako, umabot ako sa semi-finalists, pero masaya na ako dun. Mabuti nga nakasali ako dun eh. Dalawang kanta ko nakasali. Isa yung Sakay na Kaibigan, tapos pangalawa yung A Child Again. Biro mo naman kasi, Doc, ang entries naman sa contest na yan is 2,587 songs. Wow, ang dami Yes. pa. Pinakamaraming entries so far sa naging songwriting contest in the Philippines. Mula nung nag-launch sila ng mga pa-contest ng awitin. Kaya medyo explainable at tumagal ng konti. Sinimulan natin ng September 15, 2010. And then, natapos noong April 27, 2012. Sa Star City, Star Theater. Doon na nagbigay ng awards. Hindi na ako nakapunta nung gabi yun eh. Naku, binito mo sarili mo. Kasi matsakit yung ipin ko eh. Kala ko nakita sa audience eh. Kamukha ko gapalin na yun. Matsakit ipin ko nun eh. Si Dr. masakit ang ipin. Ang mga awitin ni Doc ay napapakinggan din regularly sa DWSS. 4094 kHz at meron pong live streaming yan. Every Wednesday yan. 3 to 4 p.m. At yung ibang mga awitin ng ating mga composers ay napapakinggan din sa pre-programming at saka sa post-programming. Yung 2:45 to 4:15, no? Napapakinggan yan. And doon sa ibang mga araw din, nare-request eh. Mga awitin natin doon sa mga yes, marami nang nagre-request ating mga awitin. So far kasi, ang ating programang i-click mo na kasi sa DWS ay yan lang. So far sa ngayon, isang programa na sa loob ng isang oras, nakakapagpatugtog tayo ng 10 hanggang 15 awitin. Habang nagbabatuhan sa ere, nagbabatuhan na lapis, kahit kung ano. Ang mga host nito, si Dennis Talata, si Donna Onilongo, si Gilman Bacolor, Lini Andrade, makukulit ang mga host yan. So, muli at muli tayong imbitahin natin sila, Doc, na tangkilikin ang ating musika. Tangkilikin po natin ang ating musika. Sariling atin. Siguro matagal na tayong nakikinig sa mga foreign songs, mga gawa ng ibang bansa. Magaganda rin naman. Siyempre magaganda rin naman. Pero bigyan din natin ng chance yung mga bagong artists and composers dito sa ating bansa. So far, sa ngayon, for statistics, Kasama na ako doon. Ang mga composers natin sa ngayon, yung mga regular composers ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, meron na siguro mga 800 regular members and merong siguro mga associate members, something like 200. Pero, nadagdagan po yan, nung nagkaroon tayo ng KBP Pop Music Festival, nagkaroon ulit tayo ng additional 1,200 na mga bagong composers. And imagine, they're still coming in. Marami pang pumapasok ng mga bagong members. Ang dami pala natin mga manlilika ng awit. Yan, so. Good news. Yan si Dr. Gilman Bacolor ay, oops, 2010. Si Dr. De La Cruz ay hindi lamang manggagamot ng mga sakit. Manggagamot din siya ng puso. Sabi nila. Yeah. So, magpaalam na tayo for the meantime. Ito pong episode na ito handog sa inyo ng Filipino Composers Development Cooperative, Click Music, at sa pakikipagtulungan po ng KBP, listahan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Hanggang sa muli po. Bye.